Hello mga ka-journey! Hello guys! Welcome to our vlog. And to this vlog ay magluluto na naman tayo ng ating recipe. At hulaan nyo guys kung anong recipe ito. Charot! So ito lang naman ay Bicol Express sana ito. Kaso iniba ko guys. So ginawa ko na lang siya ng binaguungan na baboy na may gata. So yun. So ito na yung ating mga ingredient. Ayan, sinachop-chop ko na yung sibuyas, bawang, pepperoni, at syempre baboy na hindi mawala yan. At mayroon tayong gata dyan. At syempre yung paminta, dahon, pamintang durog. At syempre, walang iba kundi yung bagoong natin. Okay, so nandyan na yun natin mga ingredient lahat guys. So ngayon, unahin natin yung baboy. Bali, papakupusan lang natin yan hanggat sa lalabas yung mga mantika niyan. At yung mantika na yan, yun ang gagamitin natin para pang gisa sa umpisa. Okay? Napakasimpleng recipe lang talaga ito guys. Dahil Bicol Express naman talaga sana ito ka. So inisip ko na anghangan ako sa pepperoni. Kaya yung gawin ko na lang talaga siyang binagoongan na baboy na may gata. So ayan, nilagay ko na yung pork sa kawali at kukupusan na lang natin hanggang sa magmantika. At ayan na po, nagmamantika na po siya. At kunin muna natin yung pork. I-separate muna natin yan dahil mag-gisa na tayo dyan ng ating mga sangkap. So ayan, kinuha ko na po siya guys. Napakasimple lang po talaga itong recipe. Simple na yummy. O diba? Paborito ito sa lahat. Paborito ito lalo na sa mga mahilig dyan ng may bagoong. So ngayon, ayan na. Siniparate ko na yung mga baboy. Hindi ko masyado bina-brown guys kasi para hindi dadami yung mantika at kahit papano may kunting taba-taba pa rin sa ating baboy pag nagbinaguungan tayo na pork with gata. Okay, mas masarap pa rin kasi pag may medyong taba-taba yung pork natin guys. So ayan, naubos ko na nakuha ko na lahat yung pork. So ngayon guys, ilagay na natin yung as usual bawang, hindi mawala guys. At syempre, dinagdagan ko na pala yan ng kamatis kasi nga sa ganitong recipe, naglalagay ako ng kamatis. Pero syempre, inuna muna natin yung garlic. So pinapatoasted ko muna yan konti, yung ating garlic. So, pwede nyo itong gayahin guys. Napakasimpleng recipe lang talaga ito. At ayan, nilagay ko na ang kamatis. Sinunod ko na lahat guys. Hindi nyo nakita sa una kong pag-video. Pero hinabol ko yung kamatis pag chop-chop. Dahil nga sa ganitong recipe is kaya gusto ko may kamatis. So, ayan, sinunod ko na yung kamatis. At syempre, as usual, ginigisa muna lahat ng mga ricados. Okay, so ayan. At sinunod ko na yung sibuyas. So ayan guys. Nakalagay na yung ating sibuyas. At ngayon, imikos-mikos muna natin yung mga sangkap na yan hanggat sa lalabas yung mga aroma ng ating mga sangkap. Okay? So ayan guys. Ngayon So ngayon medyo nagbo-brown na siya guys. Medyo lumalabas na yung katas ng ating mga lamas. So nandyan, isunod na natin ang ating pork na ating pinakupusan na sa mantika. So ayan, imikos-mikos din natin uli yan hanggat sa lalabas ang mga katas at mga aroma nito. So ito na nga, walang katapusang mikos-mikos dyan. Okay, so mikos-mikos pa natin yan. At ngayon ay ilagay na natin yung bagoong. Ang pinaka-main flavor ng ating binagoongan. Kasi nga binagoongan kaya may bagoong. So ayan guys, nilagyan ko na lahat. Nilalagay ko na lahat yung bagoong. Isang bote ng bagoong na yan. Nilagay ko na lahat kasi pwede naman din siyang
pwede naman din siya magtagal or kahit mabahaw, mas masarap nga siya pag tumatagal, 'di ba? Tapos syempre, pwede ko rin 'yan na papartiran ng mangga or talong, o 'di ba? So yan naman talaga ang partner niyan pag may bagoong. Pero siyempre sa ngayon, wala akong bagoong at wala akong mangga. So gawin ko talaga tong ulam. Ulam. Ulam ito na ang partner nito ay hindi mangga, hindi talong, kundi kanin. Kanin is life, guys. So ayan. So ngayon, lalagyan na natin ng gata. So ayan po yung gata, guys. Napaka-creamy. Hindi ko nilagay yung tubig, yung ano sa gata, 'di ba? Kasi may tubig siya sa loob, hindi ko na nilagay. Yung ito lang talaga itong buo na creamy na gata para espesong-espeso siya sa ating binagoongan. So, nandiyan na yung ating gata, guys. At ngayon ay isusunod na natin yung ating dahon ng laurel. Okay? Dahon ng paminta o laurel. So, ayan. At syempre, nandyan yung ating paminta din na buo. So, ngayon, ilalagay natin yan ang ating pamintang durog. So, ayan. Nandyan na yung ating mga sangkap, guys. Kaya, imikos-mikos natin ulit yan, insan. So, ganyan lang, guys. Ganyan lang ako magluto pag kahit anong recipe nakikita nyo naman sa dati kong mga video kung gaano lang talaga ako kasimple magluto. Charot. So halos andyan na yung ating mga sangkap. Ngayon ay idadagdag natin yung ating pampalasa. So ang nilagay ko dyan is pork, okay? Pork na cubes. So ngayon lagyan natin ng asin. As usual, hindi mawala yan, guys, kahit may bagoong. Pero timplahan pa rin natin yan ng kunting asin. At syempre sa lahat ng mga putahe na lulutuin, hindi talaga mawawala ang ating pagmikos-mikos dyan. Mikos-mikos is also always there. Charot. O diba? So nandyan na. Hindi pa yan talaga kumpleto. Mayroon pa tayong ilalagay dyan. Kundi ay ang ating pampatimbang ng ating lasa. Wala ba kundi sugar. Ayan. So, ang sugar, guys, is number 1 talaga din. Hindi mawala yan sa mga putahe. Dahil ito ay pampambalance ng ating mga nilulutong ulam. So, ayan, naglagay na ako ng brown sugar. Dahil brown sugar nilagay ko dito. Dahil normally, dati kasi, laging puting sugar ang ginagamit ko. So, ngayon, mas nakukumpara ko yung brown at saka yung white sugar. So, mas okay pala gamitin ang brown sugar kahit sa anong mga recipe. So, ngayon, pang last, guys, ilagay na natin ang ating pepperoni chili. So, ayan. Ito naman talaga sana ang pinaka kong naisip na gawing Bicol Express dahil nga nito, dahil napabili ako ng maraming pepperoni. Pero nung natikman ko, guys, napakaanghang pala, guys. Kaya hindi ko na lang siya ginawang Bicol Express dahil nga baka hindi ko makain yung ulam na iyan dahil sa sobrang anghang. So, yan, ginawa ko na lang siya ng binagoongan na baboy na may gata. O, diba? Parang kahit papaano na combine ko lang siya. So, ayan, nagiging binagungan sa baboy with gata na lang ang ating recipe today instead na Bicol Express. So, ayan, dahil nga hindi naman talaga ako mahilig sa sobrang anghang. Yung gusto ko lang yung may kagat lang. Yun lang talaga. So, ito na, guys. Malapit nang maluto ang ating binagoongan na baboy with gata. At syempre, i-ready ng ating kanin, guys, dahil ito ay luto na. So, ayan, guys, ang ating binagoongan na pork with gata. Okay? At hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Guten Appetit!